Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang magandang graduate student sa South Korea na ang simpleng pangarap ay makatulong lamang sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpasok sa entertainment industry bilang part-time actress. Ngunit sa loob ng 4 na buwang filming ng isang TV drama, ang trabahong inakala niyang magiging oportunidad ay nauwi sa bangungot na tuluyang sumira sa kanyang buhay. Sa likod ng kamera, 12 miyembro ng production crew ang paulit-ulit na gumawa ng karumal-dumal na pang-aabuso sa kanya habang ang iba naman ay piniling manahimik at magbulag-bulagan na lamang. Pero ang mas nakakagulat pa ay nang magsumbong siya sa mga pulis, tila mas lalo pa siyang pinahirapan ng sistemang dapat sana'y proprotekta sa kanya. Nang i-report ni Yang Sora ang nangyari sa pulis, hindi lang basta kawalan ng malasakit ang kanyang naranasan. May isang kakaibang hiling pa mula sa investigasyon kung saan pinilit ang biktima na iguhit ang hugis at kulay ng pribadong bahagi daw ng mga salarin. Sa ganitong sistema ng hustisya, makakamit pa kaya ng dalagang ito ang katarungan para sa kanyang sarili o magpapatuloy bang malaya ang mga kriminal na ito sa mata ng batas? Ngayon ay samahan niyo muli akong balikan ang kasong ito para hanapin ang sagot sa malagim na pangyayaring ito. At bago natin ipagpatuloy ang kasong ito, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Nagsimula ang lahat noong taong 2004 nang si Yang Sora ay isang graduate student pa lamang at ipinakilala sa isang TV drama production crew na nagfi-film sa Hadong South Gyeongsang Province sa Korea. Ang nagpakilala sa kanya ay ang kanyang sariling nakababatang kapatid na si Yang Sojong sa tulong ng management company na pinapasukan niya. Ang magkapatid na Yang ay nagsimula sa isang mahirap na working class na pamilya sa South Korea. Sa kabila ng kanilang kahirapan at limitadong kita, pareho silang matalino. Ang nakatatandang kapatid na si Yang Sora ay kilala sa kanyang mataas na katalinuhan na umaabot sa IQ na 150. Kilala rin ang South Korea bilang isang bansang may matinding pressure sa pag-aaral. Pero sa kabila nito, nakapasa siya sa college entrance exam at nakapasok pa sa isa sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa bansa. Ang nakababatang kapatid naman niya na si Sojong, kahit hindi kasing taas ang kanyang akademikong abilidad, ay may natatanging talento sa pagkanta at pagsasayaw mula pa nung pagkabata nito. Dahil sa mga kakayahang ito, naging backup dancer siya ng isang kilalang singer sa South Korea. Dahil sa kanilang mga tagumpay, naging karangalan sila ng kanilang pamilya. Pero kahit ganoon, alam ng magkapatid ang hirap ng kanilang buhay kaya maaga silang naghanap ng part-time na trabaho para makatulong sa kanilang mga magulang. Habang nag-aaral sa graduate school, si Yang Sora dahil sa kanyang kagandahan ay ipinakilala ng kanyang kapatid sa isang entertainment company para pumirma ng kontrata at kalaunan ay kumuha ng part-time acting work sa kanyang bakanting oras. Hindi naman nagtagal, dumating ang oportunidad para sa kanya nang ipakilala siya ng kanyang manager sa isang TV drama crew na nagfi-film sa Hadong. Kahit supporting role lamang ito, para sa kanya ay sapat na ang pagkakaroon ng kita para makatulong sa kanyang pamilya. Dagdag pa rito, hindi kailanman pinangarap ni Sora na sumikat o magningning sa industriya ng entertainment dahil hindi iyon ang pangarap na gusto niyang tahakin. Sa set, may isang assistant casting director na apelyidong Lee. Siya ang nakatalaga sa pag-asikaso ng mga supporting actors. Mula pa lang noong sumali siya, napansin na niyang Sora na ang tingin nito sa kanya ay may halatang masamang intensyon. Hindi doon nagtapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw, lalo pa itong naging palalo at nagsimulang humawak sa katawan niya sa paraang hindi angkop sa trabaho. Dahil sa ganitong uri ng harassment sa trabaho, tulala at gulat si Yang Sora dahil wala siyang karanasan sa ganitong sitwasyon.
Kasabay nito, pinaghirapan niya ng husto ang trabahong ito kaya pinili na lang niyang umiwas. Lagi siyang lumalayo at sinisiguradong hindi siya mapag-iisa kasama ang assistant director na ito. Pero dahil sa likas nitong mapang-abusong ugali, hindi basta titigil si Assistant Director Lee kahit nakita niyang natatakot na ang babae. Hindi pa lumilipas ang ilang linggo mula nang sumali si Yang Sora sa crew, sa pilitang hinila siya nito sa isang tagong lugar at doon isinagawa ang karumal-dumal na ginawa nito. Alam ng mga crew ang nangyayari pero pinili nilang manahimik at magbulag-bulagan na lamang. Ang mas malala pa ay may ilan pang kumuha ng larawan habang siya ay inaabuso at ginawang katatawanan sa iba. Matagal nang kilala ang Korean entertainment industry sa pagkakaroon ng mga madidilim na sikreto. Kahit ang mga top idol at leading actors, maaari ring maging laruan ng makapangyarihang kapital. Kaya ang mga baguhan palang tulad ni Yang Sora ay mas lalo pang walang laban. Nang balak na ni Yang Sora na isuko ang role at ibigay ito sa ibang artista, inilabas ni Assistant Director Lee ang kanyang kontrata bilang babala. Sinasabing kailangang magbayad daw ni Yang Sora ng napakalaking halaga bilang danyos kapag nilabag niya ang kontrata. Kasabay nito, binantaan din siya na sasaktan ng kanyang pamilya kapag naglakas loob siyang magsumbong sa pulis at pati na rin ang pagbabanta na ikakalat ang mga mapapahiyan niyang larawan sa social media para wakasin ang kanyang reputasyon. Para kay Yang Sora, bawat isa sa mga banta na iyon ay may kapalit na sobrang bigat na presyo. Alam niyang hindi sila mayaman ng kanyang pamilya at part-time lang siyang nagtatrabaho para makatulong. Ang laki ng posibleng babayaran niyang danyos ay alam niyang hindi niya kayang bayaran. Bukod pa rito, buhay ng kanyang pamilya ang nakataya. Ang dagdag pa dito ay sa lipunan ng South Korea noong mga panahong iyon, kapag may babaeng na biktima, madalas ang atensyon ng publiko ay napupunta sa biktima kesa sa salarin. Mas sinusuri at hinuhusgahan ng biktima habang ang mga kriminal ay kadalasang hindi pinaparusahan. Sa ganitong kalagayan, walang kapangyarihan at walang pera si Yang Sora kaya napilitan siyang sumunod sa kontrol ni Assistant Director Lee. Isang buong buwan ang lumipas mula nang sumali siya sa crew. Isang araw, muli siyang tinawag ng Assistant Director Lee sa opisina nito at paulit-ulit siyang kinumbinsi na sumama sa isang party. Kahit paulit-ulit siyang nagdadahilan para tumanggi, napilitan siya hanggang sa hindi na siya makatanggi kahit labag sa loob niyang sumama. Sa parting iyon, kahit hindi siya umiinom ng alak, pinilit siyang uminom ng uminom hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos noon, sinamantala ng mga sandaling iyon ni Assistant Director Lee sa katabing silid at doon ay muli siyang pinagsamantalahan. Nang siya'y magising, agad niyang naintindihan ang mga nangyayari. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil pumayag siyang sumama sa party. Puno ng hiya at takot si Yang Sora kaya hindi niya nagawang magsumbong sa pulis o sabihin ito kahit kanino. Nang makita ng assistant director na hindi siya lumalaban, lalo pa itong naging walang takot sa kanyang mga sumunod na gawain. Hindi pa ito tumigil. Sa halip ay hinikayat pa nito ang 12 pang male staff members sa production crew, kabilang ang mga casting personnel, actor, manager, director at department heads na sumali sa tinatawag nilang quote-unquote laro ng pakikipagtalik kay Yang Sora. Walang hiya nilang ginawa ang lugar na iyon para isagawa ang kanilang mga karumal-dumal na gawain at para biglang laya ang kanilang hayok na pagnanasa. Doon, si Yang Sora ay sabay-sabay na pinagsamantalahan ng 4 sa kanila na salit-salit na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ang natitirang 8 ay patuloy na hinahawakan at minomolestya siya ng may agresyon. Habang isinasagawa ang mga krimeng ito, hindi rin nakalimutan ng lahat ng 12 salarin na bantaan si Yang Sora. Sinabihan siya na kapag nagsalita siya, gagawin nilang miserable ang kanyang buhay at pati ang kanyang ina ay papatayin at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay ibebenta sa red light district. Para hindi madamay ang kanyang pamilya, kinagat ni Yang Sora ang kanyang dila at tiniis ang matinding pagpapahirap na iyon.
Sa buong 4 na buwang mabigat na filming, para sa kanya ay hindi ito natapos na impyerno. Patuloy itong sumunod sa kanya na parang walang katapusan. Dumating ang araw ng pagtatapos ng shooting, pero para kay Yang Sora, wala talagang tunay na pagtatapos na nangyari. Mula sa isang maamong tao na madalas ngumiti, nagsimula siyang magbago. Naging agresibo siya, madalas naglalakad sa loob ng bahay na walang saplot at kung minsan ay sinasaktan ng kanyang ina at nakababatang kapatid ng walang malinaw na dahilan. May mga pagkakataon din na binubulong niya ang ilang mga pangalan tapos bigla siyang umiiyak at sumisigaw at sinasabing papatayin niya ang mga iyon. Napansin agad ng kanyang ina na si Mrs. Jiang Yon Rock ang kakaibang kilos ng kanyang anak. Dahil sa matinding pag-aalala, agad niya itong dinala sa psychiatric examination. Sa ospital, na-diagnose si Yang Sora na may schizophrenia na dulot ng matinding psychological trauma na naranasan niya. Sa tulong ng maagang gamutan, unti-unting naging mas stable ang kondisyon ng dalaga. Sa puntong ito, sa wakas ay naglakas loob siyang ikwento sa kanyang pamilya ang lahat ng pinagdaanan niya sa nakalipas na mga buwan. Nang malaman ng kanyang ina ang katotohanan, naghalo ang matinding galit at matinding sakit. Iyakap niya ang kanyang anak habang walang tigil itong umiiyak. Nang ito'y kumalma, nagdesisyon siyang tulungan ang anak na magsampa ng kaso at dalhin sa korte ang mga salarin. Ang diary na iniingatan ni Yang Sora kung saan nakadetalya ang bawat beses na pinilit siyang gumawa ng sexual acts ang magsisilbing pinakamahalagang ebidensya. Sa tulong naman at suporta ng kanyang ina, nag-ipon ng lakas ng loob si Yang Sora para pumunta sa Seoul Police Station at isalaysay ang lahat ng nangyari. Pero sa kasamaang palad, sa halip na agad paniwalaan, nagpakita ng pagdududa ang mga pulis sa kanyang sinasabi. Maging ang diary na kanyang iniharap ay binaliwala rin. Paulit-ulit siyang ipinatawag ng mga pulis, hindi lang isang beses, kundi maraming beses para muling ipaalala at ipaliwanag ng detalyado ang lahat ng nangyari. Kasama pa rito ang pagpapaharap sa kanya sa mga sospek. Dito nagsimula ang tuloy-tuloy na psikolohikal na paghihirap na umabot ng maraming buwan. Mahirap isipin kung gaano kabigat ang dinadala ni Yang Sora. Isang taong biktima na ng matinding karahasan, pilit na pinapabalik sa istasyon ng pulis para muling sariwain ang bangungot. Pagkatapos nito, may mga pagkakataon pa na ang pulis ay gumawa ng hindi makatarungang kahilingan, tulad ng pagpipilit na iguhit daw ni Yang Sora ang hugis at kulay ng pribadong bahagi ng mga lalaking nanakit sa kanya. Dahil sa hindi na niya kinaya ang ganitong uri ng interogasyon na parang torture, ilang beses siyang tumakbo palabas ng police station at tumatakbo sa kalsada na tila gusto nang tapusin ang kanyang buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit, sa halip na maprotektahan siya ng batas, mas lalo pa siyang nahirapan kahit dumaan siya sa legal na proseso. Sa bawat pagkakataon, binaliwala ng mga pulis ang ebidensyang kanyang inilatag habang ang 12 salarin ay patuloy siyang sinisiraan, tinatawag siyang babaeng malandi at pumayag umano sa lahat ng mga nangyaring iyon. Maging ang diary na isinulat niya mismo ay itinuring na gawa-gawa lamang ng isang taong may sakit sa pag-iisip. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Ang pamilya ni Yang Sora ay nakaranas din ng matinding pressure mula sa opinyon ng publiko at tuloy-tuloy na pagbabanta mula sa 12 salarin. Ang kanilang bahay ay misteryosong sinunog ng hindi pa kilalang mga tao. Pagsapit naman ng Hulyo taong 2005, matapos ang isang taong walang tigil na pag-aapi mula sa pulis at mga quote-unquote halimaw na ito, ang kanilang pamilya ay tuluyan ng bumagsak sa matinding mental na pagkawasak. At dahil walang ibang mapuntahan, napilitan silang iurong na lamang ang kaso. Pagkatapos nito, sinubukan ni Yang Sora na buuin muli ang kanyang buhay. Pero ang dating ningning sa kanyang mga mata ay napalitan na ng malalim na lungkot na hindi na madaling maitago pa. Lumipas ang 4 na taon at sa kabila ng walang anumang pagkakataon na makapag-apela o makatanggap ng kahit anong paghingi ng tawad, lalo pang lumala ang kalagayan ng kanyang pag-iisip araw-araw.
Sa huli, hindi na niya nakayanan ang sakit at bigat ng lipunang nakapaligid sa kanya. Pinili niyang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa 18 palapag ng isang mataas na gusali. Bago siya tuluyang pumanaw, nag-iwan lamang siyang Sora ng isang sulat na puno ng desperasyon kung saan inilagay niya ang lahat ng kanyang damdaming hindi na niya kayang dalhin. Hindi pa doon nagtapos ang trahedya. 6 na araw ang lumipas matapos ang kanyang pagkamatay. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Sojung ay tuluyan ding bumigay sa matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ate. Sa kanyang isip, isang bagay ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Siya ang nagpakilala ng trabahong iyon sa kanyang kapatid at siya ang dahilan ng lahat ng ito. Araw-araw siyang kinakain ng kanyang matinding konsensya hanggang sa dumating ang araw na pumunta siya sa mismong lugar kung saan binawian ng buhay ang kanyang kapatid at doon niya piniling sundan ng kanyang kapatid. Sa iniwang suicide note ni Sojong, isiniwalat niya na ang numerong 18 ay sinadyang pinili niyang Sora dahil sa Korean, ang bigkas ng numerong ito ay halos katulad ng isang mura na saibol. Sa pamamagitan nito, nais ipahayag niyang Sora ang matinding galit at hinanakit niya sa lipunan at sa mga taong nagdulot ng hindi na maibabalik na sakit sa kanyang pamilya. Matapos naman mawala ang parehong anak, ang kanilang ama ay pumanaw rin dahil sa stroke na dulot ng sobrang kalungkutan. Ang dating masayang pamilya na may 4 na miyembro ay tuluyan ng nawasak at naiwan na lamang ang kanilang ina na si Mrs. Yeonrok na halos araw-araw ay nakakasurvive na lamang sa tulong ng mga sedatives. Sa mga madidilim na buwan at taon na iyon, dumating din sa punto na naisip niyang sumunod na lang sa kanyang asawa at mga anak. Pero sa tuwing naaalala niya kung paano winasak ang kanyang pamilya habang ang mga salarin ay patuloy na malaya at hindi naaabot ng batas, may apoy ng galit na muling sumisiklab sa kanyang loob. Para sa kanya, hindi daw dapat ganito ang takbo ng mundo. At ang tanging dahilan kung bakit pinipilit niyang mabuhay ay para maibalik ang hustisya para sa kanyang mga anak. Bilang isang middle-aged na babae na walang kapangyarihan o impluensya, ang tanging paraan niya para lumaban ay ang magsalita at ipakita sa publiko ang katotohanan. Kaya tulad ng mga nakikitang eksena sa Korean legal dramas, nag-imprenta siya ng malalaking karatula na may nakasulat na mga akusasyon, isinabit ito sa kanyang katawan at araw-araw siyang nakatayo sa harap ng Seoul Police Station at courthouse para humingi ng hustisya sa kanyang mga anak. Hindi pa doon natapos, nag-imprenta rin siya ng detalyadong paglalarawan ng mga krimen ng mga pangunahing salarin at ginawang flyers na ipinamimigay niya sa kalsada at umaasang balang araw ay maririnig siya ng hustisya. Lumipas ang 1 taon, sumunod pa ang marami pang taon pero patuloy pa rin siyang nakatayo at inuulit ang kanyang mensahe. Kahit palaging pinapaalis ng mga security guard at binabaliwala ng mga nasa kapangyarihan, hindi siya kailanman sumuko. Ang mga ebidensyang kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon ay ipinadala pa niya sa mga pinagtatrabahuan ng mga taong kanyang inaakusahan. Pero walang ni isang pulis o kahit sino sa sistema ng hustisya ng Korea ang tumugon sa kanyang sigaw para sa katarungan. Sa kabaligtaran ng walang sawang laban ng isang inang wasak ang pamilya, ang 12 salarin ay patuloy na namuhay ng malaya sa industriya ng entertainment at ang ilan pa sa kanila ay umabot pa sa mga posisyon ng pamumuno. Kalaunan, sa pag-usbong ng social media, ginamit ito ni Mrs. Jong Yeonrok para ilantad sa publiko ang mararahas na ginawa ng mga kriminal na ito sa kanyang anak. Mabilis namang kumalat ang trahedya at naging usap-usapan sa iba't ibang online communities. Maraming civil organizations, kabilang ang Supporting Actors Association, ang nakipag-ugnayan sa kanya at nagpahayag ng kagustuhang tulungan siyang makamit ang hustisya. Pero sa kabila nito, walang naging resulta ang lahat ng pagsisikap na iyon. Humiling ang mga organisasyon sa pulisya na muling suriin ang kaso pero hindi sila nakatanggap ng anumang tugon.
Ang Supporting Actors Association ay paulit-ulit ding nagpadala ng opisyal na liham sa 3 broadcasting stations kung saan nagtatrabaho ang mga sospek at hinihiling ang investigasyon sa mga taong may ganitong uri ng misconduct sa kanilang production crews. Pero sa kasamaang palad, lahat ng reklamo at sulat ay walang naging positibong sagot. Sa pagkakataong ito ay napilitan si Mrs. Jong Yeon-rok na umabot sa korte at nagsampa ng civil case laban sa 12 salarin para humiling ng danyos. Pero sa kasamaang palad, ibinasura ng hukom ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at dahil lumampas na ito sa 3 taong statute of limitations para sa civil cases. Dumaan ang mga araw at biglang may sumibol na pag-asa nang lumakas sa Korea ang hashtag na #MeToo movement na muling nagbalik sa publiko ng atensyon sa kaso ni Yang Sora. May ilang lokal na media outlets na nagsimulang mag-imbestiga sa naging kapabayaan ng pulis sa kaso, kaya mas lalo pang lumakas ang suporta para kay Mrs. Jong Yeon-rok. Nang makita naman niyang nagbabago ang ihip ng hangin, humiling si Mrs. Jong na alisin ang Identity Protection Order ng 12 suspect. Dahil kung hindi man maparusahan ng batas ang mga kriminal na ito, naniniwala siya na may paraan pa rin ang lipunan para pagbayarin sila. Pero ikinagalit ng marami na ang 12 salarin ay walang ipinakitang pagsisisi. Sa halip, sila pa ang nagsampa ng kaso laban kay Mrs. Jong Yeon-rok. Iginiit nila na siya ay naninira ng pangalan, sinisira ang kanilang dangal at nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang karera. Pero sa kabutihang palad, mas nagbago na ang kamalayan ng lipunan kumpara sa 15 taon na nakalipas. Unti-unting nakita ng marami ang pagkabigo ng sistema ng hustisya at ng pulisya. Sa huli, idiniklara ng hukom na hindi nagkasala si Mrs. Jong Yeon-rok at nagpakita ng pakikiramay sa kanya bilang ina ng biktima. Sa kabila ng pagkapanalo sa kaso, hindi pa rin niya pwedeng ilantad sa publiko ang pagkakakilanlan ng mga salarin sa pamamagitan ng normal na legal na proseso. Sa payo ng netizens, nagdesisyon si Mrs. Jong Yeon-rok na gumawa ng YouTube channel para magsimula ng panibagong laban. Doon ay unti-unti niyang in-upload ang mga impormasyon ng bawat salarin na kanyang maingat na nakalap sa loob ng maraming taon. Kasama rito ang kanilang totoong pangalan, pinalitang pangalan, kasalukuyang tirahan at pinanggalingang bayan. Umaasa siya na kikilos ang netizens, kukondena sa kanila at magiging dahilan para ma-ostracize sila ng lipunan at mawalan ng pagkakataong makapagtrabaho muli. Kasabay nito, inilantad din ni Mrs. Jong Yeon-rok ang nakakahiya at mali na asal ng pulis. Sa partikular, habang isinasagawa ang kaso, siya ay binantaan ng isang pulis na may apelyidong Yu na pilit siyang pinapaatras sa reklamo. Mas malala pa ay dinala pa siya nito sa labas at pisikal na sinaktan. Dahil dito, inilabas niya online ang isang audio recording ng pulis na naninigaw at nang-aabuso sa kanya bilang malinaw na ebidensya. Sa mga impormasyong kanyang inilantad, nagalit ang publiko nang malaman na ang mga salarin, kabilang si Assistant Director Lee na unang nang-abuso kay Yang Sora, ay namumuhay ng komportable. Isa sa mga pangunahing salarin ay may asawa na, may mga anak at maayos pa ang buhay. Pinapakita pa ang pagmamahal sa kanyang anak sa social media. Mariing kinondena ni Mrs. Jong Yeon-rok ang sitwasyon at galit na sinabi na paano raw nagawang sirain ng mga ito ang buhay ng anak ng iba, pero kaya pa rin nilang mahalin at alagaan ang sarili nilang mga anak na babae. Sa kabila ng matinding emosyon, alam ni Mrs. Jong Yeon-rok na malinaw na nilalabag na niya ang mga batas tungkol sa personal information at data privacy. Alam din niya na posible siyang maaresto bago pa man mapanagot ang mga taong sumira sa buhay ng kanyang mga anak. Pero hayagan niyang sinabi na wala na siyang pakialam at wala na rin siyang kinatatakutan. Para sa kanya, mas pipiliin pa niyang mapahamak kesa makita ang mga kriminal na namumuhay ng payapa at komportable sa mundo. At sa puntong iyon, tila nagkaroon ng epekto ang kanyang matinding paglalantad. Noong taong 2021, natuklasan ng netizens ang pangalan ng isa pang salarin sa crew list ng TV drama na Lonely Enough to Love na ginawa ng NBC.
Dahil sa matinding protesta online, napilitan ng NBC na putulin din ang ugnayan sa taong iyon. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, nadiskubre rin ni Mrs. Jong Hyun-rook ang isa pang pangalan ng salarin sa production crew ng isa pang NBC drama na Lovers. Agad siyang naglabas ng video kung saan nananawagan siya na i-boycott ang naturang palabas. Dahil dito, nabahala ang NBC at agad na naglabas ng pahayag. Una ay sinubukan nilang linawin ang issue sa pagsasabing ang taong iyon ay hindi raw direktang empleyado kundi mula lamang sa outsource company. Pero kalaunan, napilitan silang mangako na tatanggalin ito at sinabing ang lahat ng 12 salarin ay naka-blacklist na raw at hindi na kailanman tatanggapin pa sa kanilang kumpanya. Pero doon na nagtapos ang naging kaparusahan nila. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang namumuhay ng maayos kasama ang kanilang mga asawa at anak, malayo sa sinapit ni Yang Sora at ang kanyang pamilya na tuluyang nawasak. Sa kasalukuyan, 27 taon na ang lumipas mula noong nangyari ang trahedya. Wala pa ring natatanggap na kahit anong kompensasyon ang pamilya ng biktima at wala ni isa sa 12 salarin ang naharap man lang sa criminal court o nakulong kahit isang araw. Ang mas masakit pa ay patuloy pa ring hinaharas si Mrs. Jong Hyun-rook ng mga salarin at ng kanilang mga pamilya. Sa makatotohanang tingin, napakababa na ng posibilidad na mabuksan muli ang kaso at halos imposible ng ilantan ng gobyerno ang tunay na kanilang pagkakakilanlan. Pero sa kabila nito, may isang bagay na naiwan. Sa panahon ng mabilis na pag-usbong ng internet, marami ang patuloy na sumusuporta at nakikisimpatya sa ina ni Yang Sora. Gayunpaman, hindi kayang palitan ng opinyon ng publiko ang tunay na kapangyarihan ng batas. Dahil ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa ilang individual na kriminal, kundi isa ring salamin ng malalim na problema sa industriya ng entertainment, sa judicial system at sa pulisya sa Korea. At hanggang hindi ito nababago, mananatiling bukas ang sugat na iniwan ng trahedyang kumitil sa buhay ng isang inosenteng si Yang Sora at sumira sa kanyang buong pamilya. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang masakit na paalala na hindi porket ang isang tao ay nasa entertainment industry ay maayos na ang kalagayan. Bago ako tuluyang magpaalam ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.